Assalamualaikum, buenos dias, Hap Isabela. Mula sa City Information Office, ako si Christine Lim ang maghahatid sa inyo ng Hap Isabelang balita para sa araw na ito. Iba't ibang serbisyong handog ng Dia de Isabeleños tampok sa Barangay Kumalarang. Ramadan food packs ipinabot sa mga residenteng Muslim. Mga kababaihan sa lungsod nakiisa sa idinaos na Safe City Caravan. Barangay health workers ng lungsod ng Isabela sumailalim sa isang training ukol sa herbal medicine, soap at ointment preparation. Sa Kayan Tourism Campaign ng Isabela City, kinilala bilang Most Creative Tourism Promotional Video sa taong 2022 at 2023. Tampok sa Barangay Kumalarang ang iba't ibang serbisyong naidinaos sa Dia de Isabeleños ng pamahalaang lungsod ng Isabela. Narito ang detalye ni Miss Pio. Matagumpay na ginanap ang Dia de Isabeleños na may temang trabaho, negosyo, kabuhayan at kasanayan. Noong ika-6 ng Marso sa Kumalarang MPCC na isinagawa ng pamahalaang lungsod sa pamumuno ni Mayor Siti Jalia Turabin Hataman sa pamamagitan ng Public Employment Services Office sa pangunguna ni PESO Manager Aradelria Beleng. Ang gawain na ito ay nagtutuon sa pagpapalakas ng kaalaman ng mga residente ng Isabela sa mga proyektong panlipunan, kasama na ang pagpapalapit sa mga pangunahing serbisyo ng lokal na pamahalaan ng iba't ibang ahensya sa kanilang mga komunidad. Dinaluhan ng mga residente ang iba't ibang serbisyong hatid ng mga ahensya at ikinatuwa ang ganitong aktibidad dahil ito'y isang malaking oportunidad upang ang kanilang kakayahan ay tumungo sa pagiging produktibo at mapanatili ang kanilang kalusugan at kabuhayan. Kabilang sa mga aktibidad ay ang sumusunod. Miss Pio, Balitang Hap Isabela. Bilang bahagi na ng tradisyon tuwing buwan ng Ramadan sa lungsod ng Isabela, na sinimula ni Punong Lungsod City Jalia Turabin Hataman, ipinaabot sa mga residenteng Muslim ang Ramadan food packs. Yan ang Hap Isabelang balita ni Raihana Albani. Sinimulan na ng pamahalaang panglungsod ng Isabela sa pamumuno ni Punong Lungsod City Jalia Turabin Hataman ang taunang pamimigay ng Ramadan food pack sa mga residenteng Muslim ng lungsod. Bakas ang tuwa mula sa mga residente mula sa iba't ibang barangay at tubos ang kanilang pasasalamat sa ating Punong Lungsod dahil ipinaabot ang 10 kilo na bigas sa bawat kabahayan ng ating kapatid na Muslim. Ang paghatid ng ganitong aktibidad ay nagpapakita ng pag-uunawa at pagbibigay pansin sa kanilang mga pangangailangan, lalo na ngayong buwan ng Ramadan. Ang taunang pamimigay ng Ramadan food packs ay hindi lamang nagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan sa panahon ng pag-aayuno, kundi nagpapakita rin ng pagmamalasakit at pagkakaisa sa komunidad. Ito ay nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa sa mga residente na may iisang pamahalaan na tunay na naglilingkod sa kanilang kapakanan. Mga kababaihan ng lungsod, nakiisa sa idinaos na Safe City Caravan sa mismong International Women's Day. Ang detalye ni Shane Swally. Dumalo ang mga kababaihan mula sa iba't ibang sektor ng lipunan sa idinaos na Safe City Caravan to End Violence Against Women and Gender-Based Sexual Harassment noong ika-8 ng Marso bilang paggunita ng lungsod ng Isabela sa International Women's Day. Kaugnay sa temang sama-samang paglalakbay para wakasan ang karahasan sa ating bayan. Ang caravan na nagsimula sa West Terminal sa Barangay Aguada at nagtapos sa Isabela City Civic and Cultural Center sa Barangay Binuangan ay pinaunlakan ng makabuluhang mensahe mula sa SP Committee on Women, Children and Family Affairs at Committee on Gender and Development, Councilor Karel Anjay sa Kalahul sa ngalan ni Mayor Siti Jalia Turabin Hataman. Isa po sa purpose kung bakit po ginawa natin ang Safe City Caravan, number 1 is awareness campaign siya against violence against women and gender-based sexual harassment. Isa ito sa strategic ways para may pakita natin sa lahat kung gaano po kaimportante na isulong
ang karapatan at kapakanan ng bawat kababaihan sa ating lungsod. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-participate sa ating Safe City Caravan. Of course, nagpapasalamat din po tayo sa City Government sa pangunguna po ni Mayor Dada Hataman at syempre sa CSWD office staffs na nag-organize po ng Safe City Caravan. Isa po sa mga kasama natin sa pagsulong ng karapatan ng mga kababaihan. Bukod dito, naglahad din ng isang diskusyon hinggil sa Bawal Bastos Ordinance at Safe Spaces Act si Councilor Sac Calahul na nagbibigay diin sa kahalagahan ng paglikha ng ligtas na kapaligiran para sa lahat ng individual. Tampok sa programang ito ang trivia segment na naghandog ng mga papremyo tulad ng 5 kilong bigas at 500 pesos cash prize. Ibinahagi naman ni City Information Officer at kasalukuyang God Focal na si Mendry Ann Lim ang pagkakaroon ng bihirang babaeng mayor tulad ni Mayor Siti Jalia Turabin Hataman sa rehiyon. Bukod dito, ibinahagi rin niya ang hinggil sa epektibong paggamit ng God budget sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Turabin Hataman na sumusuporta sa iba't ibang proyektong nakakatulong sa mga kababaihan sa komunidad. Napakaswerte po natin. Ang ating mayor ay isang babae rin. Napakahalaga po na meron tayong mga political representatives, mga leaders na babae dahil sino ba naman ang susulong ng karapatan ng mga kababaihan kundi ang mga kapwa nating mga babae. And I am very glad to report to you na ang buong 5% of our God budget ay ginagamit po talaga natin sa iba't ibang mga proyekto at programa ng lungsod. Kabilang sa mga inisyatibang inilunsad ay ang mahigit 700 microfinance opportunities, telehealth at mobile clinic, pagpapatayo ng mga birthing clinic at pagbibigay ng mga maternity kit. Matagumpay na naidaos ang programa na nagtapos sa isang Zumba session na aktibong nilahukan ng mga kababaihan na nagpapakita ng pagkakaisa at suporta ng iba't ibang sektor ng lipunan. Shane Suwaling, Balitang Happy Isabela. Sumailalim sa isang training ukol sa herbal medicine, soap at ointment preparation ang mga barangay health workers ng lungsod ng Isabela. Aktibong nagpahayag ng partisipasyon ang mga barangay health workers ng lungsod sa isinagawang training on herbal medicine, soap at ointment preparation na handog ng Non-Communicable Disease Cluster na pinangunahan ng Regional Coordinator ng Non-Communicable Diseases Prevention and Control Program, Dr. Rolando Lilienthal Bucoy, sa pamamagitan ng Traditional and Alternative Medicine Program ng Department of Health sa Zamboanga Peninsula Center for Health Development noong ika-7 ng Marso sa Jobets Restaurant, Sunrise, lungsod ng Isabela. Ang herbal medicine ay isang tradisyonal na paraan ng paggamot na nagtataglay ng mga aktibong sangkap na maaaring magdulot ng iba't ibang benepisyo sa katawan. Kung kaya't ang training na ito ay naglalayong tugunan ang mga pagbabago sa pamumuhay sa kasalukuyang panahon, kaakibat din nito ay ang pagbibigay diin sa kahalagahan ng tradisyonal at alternatibong medisina sa mga paaralan at pagsusulong sa mga institusyon at ahensya na lumikha ng isang herbal garden. Ang aktibidad naman hinggil sa soap and ointment preparation ay may layuning magbigay ng kaalaman at kasanayan sa mga barangay health workers upang matuto at maunawaan ang tamang paraan ng paggawa ng mga produktong pangkalusugan na maaaring magamit sa pang-araw-araw na buhay. Matagumpay na naidaos ang training na ito na siya ring dinaluhan ni Dr. Nujum L. Dato Indal, ang City Medical Coordinator ng NCD ng lungsod ng Isabela. At para sa Good News Hub Isabela, kinilala bilang Most Creative Tourism Promotional Video sa taong 2022 at 2023 ang Sakayan Tourism Campaign ng Isabela City mula sa City Government of Isabela. Isang pagbati sa City Tourism Office dahil sa karangalang natamo nito matapos kilalanin ng Universal Achievement Award Council at Project Hope Foundation bilang insignia for National Building Most Creative Tourism Promotional Video para sa taong 2022 at 2023 ang kanilang Sakayan campaign noong ika-6 ng Marso. Ang video ay naglalaman ng kanta na Sakayan,
na matatandang ito'y sariling likhang awit ni Crystal Kate Beron na nagresulta ng kanyang pagkapanalo sa ginanap na Sakayan Jingle Composition Contest noong 2020. Ipinapakita rin sa video ang natatanging ganda ng lungsod ng Isabela sa larangan ng turismo na sumasalamin sa masagana at makabagong Isabela sa kabila ng pagiging diversidad nito. Sa parehong gabi ng paggawad, ay inawit muli ni Crystal ang Sakayan na tunay na nagpahayag ng kanyang husay at talento sa musika. Muli, isang maluwalhating pagbati sa di matatawarang husay at sipag ng City Tourism Office. At yan ang nakalap na Hub Isabelang Balita, hatid sa inyo ng City Government of Isabela. Antabayanan ang iba pang Hub Isabelang Balita sa susunod na linggo. Muli, ako si Christine Lim at ito ang Balitang Kahanga-hanga, Balitang Tatak Hub Isabela, Balitang Hub Isabela.